Kaya dapat tumatak sa isip niyo, ako ay magbibigay, sapagkat kailanman hindi ako nagkukulang, sapagkat ako'y patuloy na tumatanggap mula sa aking Ama, sa langit, sa ngalan ni Jesus. Ha? Kayong mga nandito na, ay meron na kayo maibibigay. Kulang na lang kayo sa pagkala. Kaya darating ang mga susunod na linggo, pag hindi ka regular member, hindi mo masisilayan ng mga regular member, dito ka sa kasamahan mo, puro bago. Di ka kaya maiya sa sarili mo? Di ka kaya maiya sa Diyos mo? Na lagi kang bago? Ang title mo, newcomer ako. First timer ako. Kasi dito ako kasama sa mga bago. Bisita ka lang! Ayaw mo bang maging covenant member ka? Ayaw mo bang matawag na, "Oy, lingkod ako ng Diyos"? Nandun sa kabilang kwarto ang mga lingkod ng Diyos. Ha? So, gagawin yan dito na ang mga regular member ay solo lang nila. At ang mga bagong dating sapagkat dati sila'y naging bago din. At anong ibig ipaunawa sa inyo ng Diyos? Naging bago din sila. Subalit ngayon ay nananatili na silang kasama ng Diyos. Kaya kung meron kayong mga akay, ang akay nyo hindi nyo sasamahan, hayaan ninyo ang Diyos ang kasama niyan habang kauna. Pwedeng mangyari yan sa sunod na linggo. Ha? Titingnan ninyo kung ano magiging reactions ng mga akay nyo. Subukan nyo ang mga anak ninyo, ipasok nyo sa eskwelahan ng unang araw. Hindi ba ang mga mata ay kalat sa dingding at sa pinto at hinahanap si Ama? Napagkatakot siya. Wala siyang kakilala. Ha? Kaya ang gagawin dito ay, ang bago ay iba. Ang lalagyan. Ang dati na, iba ang lalagyan. Kaya, maghanda kayo. Sa langit na walang hanggan, ano ang lalagyan mo doon? Maliit lang ba? Kapag maliit lang ang ginawa mo dito sa lupa, o gusto mo ng isang komportableng kwarto, kaya pagtrabahuhan mo. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Pero huwag niyo sasabihin sa akin, yung hindi tayo magkasama doon. Baka hindi na sumama sa inyo yun. Matatakot yun. Ha? Pagpasok dito sa samahan niyo muna. Hintayin niyo ang lingkod ng Diyos kung ano ang gano'n. Ha? Kaya natin, kung hindi ka committed pa, sorpresa yan para sa'yo. Kung saan ka pa isasama ng Diyos sa susunod na mga pagtitipon. Doon ka ba sa elementary? Papayag ka ba? Kung naliyo ka na, iba din ka sa elementary. Hindi, di ba? Pero paano kung gano'n naman yan? Gano'n pa man, ipanatan mo ang loob mo. Diyos na nakakaalam. Praise the Lord! Amen! The voice of Jesus Christ. Nabago ka na ba ng the voice of Jesus Christ? Praise the Lord!
sabihin ng tinig sa lalaking ito na nakapahilat na, mahal ka ng Diyos. Naniniwala ka ba? Pwede bang magbigay ka ng ilang katotohanan kung bakit ka naniniwala mahal ka ng Diyos? Dahil po, nahintulutan niya akong pumunta rito. Praise the Lord! Amen! Yung sinabi mong pinahintulutan ka niya pumunta rito ay babaguhin. At itatama. Hindi ka niya pinahintulutan pumunta rito. Hindi lang ang pinahintulutan. Siya pa ang nagsabing, anak, pumunta ka ron. Praise the Praise the Lord! Lord. Amen. Hindi tao ang may kagustuhan na nandito ka. Ang Diyos mismo. Kung ano man yung ubang pagabag sa kaisipan mo, kung ano ng problema ang dala mo, pwede ba? Ano sabi ng Diyos? Anak, pinapunta kita dito para ipagkatiwala mo sa akin ang bigat na yan. Para mangyari sa buhay mo ang sinabi kanina ng banal na Espiritu na sa susunod na paglapit mo sa gawain niya, hindi na bigat ang dala mo, kundi kagaanan na para sa Diyos. Praise the Lord. Amen. At ano ang halimbawa? Isang halimbawa ng pagpapagaan sa mga kabigatan na nararamdaman ng Diyos ay ang paggawa ninyo ng kawang gawa para sa iba. Praise the Lord. Amen. At ang pagtuturo niyo sa iba, sa ikabubuti nila ay kagaanan din para sa Diyos sapagkat kayo nga ang tinig ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya ngayon, mayroon kayong natutunan na napakalaga, pupunta ako sa Diyos. Praise the Praise the Lord. Amen. At dala ko ang inaasahan ng Diyos mula sa akin. Praise the Lord! Amen! Hindi lamang puro higit. Hindi lamang puro reklamo. Panginoon, akin na yung kaliwang krus. Ang kaliwang kamay ko ang dapat nakapako dyan. Kaya kung meron kang isang kapatid mo na nagnanakaw gamit ang kaliwang kamay, ha? Kapag yung kamay kanan walang daliri, kaya hindi mo kapang nakaw, ha? Dalhin mo ang kapatid mo niya sa harapan ng Diyos para mabawasan ang kabigatan ng Diyos dahil doon sa kapatid mong yun. Praise the Lord. Amen. Kaya huwag kayong magpatumpik-tumpik magdala ng kaluluwa. Huh? Ang kaklase kong ito na walang ginawa sa school, kundi mangopya. Dalhin ko nga ito kay Yahweh para magigdagan ang karunungan niya. At walang imposible sa Diyos. Hihipuin ng Diyos ang puso nito sapagkat sincere ang motibo ko na madala siya para mabago. Praise the Lord! Amen!
niyo ba malaman ang problema ng kapatid na naka-violet? Gusto niyo bang malaman ang problema niya? Simple lang ang problema niya eh. Sumasakit na yung sikmura niya. Nagugutom na siya. Ha? Pero ang tunay na kagutuman niya ay hindi pang sikmura niya, kundi pang espiritu. Praise the Lord. Amen. Ang dami niya nasayang ng mga nagdaang araw na kung siya ang tatanungin niyo ngayon sa mga oras na ito, sisigaw siya ng praise the Lord, amen, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord. Lord, amen. Dahil sa isang bibig ng isang babae, narinig ang king. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya anong gagawin niyo sa mga bibig na yan? Ha? Gawin ninyong kagaanan ng Diyos ang mga bibig na yan. Sige, kausapin natin ang isang babae na ang daming pagsisisi sa buhay. Ganda ba mga dito? Huwag mo na tubig. Kami muna. Hindi ko pa napakita ng mabuti sa pagbulang ko na naging mabuti ako na anak. Pero pinagsisisihan ko na lahat yun. Gusto ko may balik ulit yung tiwala nila sa akin. Lord, amen. Ayaw kong lalo. Ayaw ko silang makalit. Tsaka yung mga binibigay nila sa akin dati, hindi ko napapakalaga. Kaya pinagsisisihan ko na yun. Gusto ko ako naman yung makapagbalik ng saya sa kanila. Praise the Lord. Amen. Sisikap ako kay God na may bigay sa kanila yung gusto nila. Nagpapasalamat ako kasi sila yung naging magulang ko. Praise the Lord. Lord, Amen. amen. Nagpapasalamat ako kay God kasi hindi na kami pinabayaan. Kahit na gano'n kalaki yung kasalanan ko sa kanya. Praise God. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Saka sa mga nakikita ko ngayon na walang kapuspalan, na walang pinakain, naaawa rin ako. Kasi ayaw matulad yung buhay ko sa kanila, kaya kahit wala na akong pera, nagbibigay pa rin ako. Praise the Praise the Lord. Lord, amen. Praise the Lord, amen. Kaya nga sinasabi ko kay Dave na pag may nakita siya na gano'n, nagbigay siya kahit magkano halaga, basta makakain lang sila. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Siyempre, ayoko rin na mangyari sa amin yun. Kaya yun, pinagsisisihan ko talaga yung mga nagawa ko dati sa magulang ko. Hindi ko sila napalagaan.
nung nasa tabi pa nila ako. Ngayon, bumukod na kasi kami nila din. Nandun kami sa nila, sa parents na. Hindi ko na nakakasama yung magulang ko. Wala na po kasi yung mother ko. Pero alam ko po na mahal yung ako. Hindi na po ako pinapabayaan. Praise the Lord. Amen. Pero hanggang ngayon, binabantayan niya pa rin kami. Ginagabayan na kami kahit sa itaas na siya. Alam ko na sa siya ngayon. Kasi wala, simula ng bata kami, wala akong narinig sa mga tita ko na pinabayaan na kami. Lahat nabibigay sa amin. Kaya pasalamat ako kay God. Kasi siya yung naging mother ko. Praise the Lord. Amen. Lord, amen.